Hello, magandang gabi. So pang ilang episode na ba tayo? Second to the last na to, no? Wala mo na ako shoutout ha kasi 20 minutes yung yung video na re-reakan. So, pakibasa na lang tong disclaimer, please lang. Para hindi kayo reklamo ng reklamo, no? Kung ayaw nyo akong paniwalaan, di okay lang. Huwag nyo paniwalaan. Wala namang problema eh. Meron lang akong isang sasagutin dito na comment. Ito si Gangster Pigeon, sabing ganun sa akin. Tang-inang yan, mas malaki pa yung screen ng video mo kaysa sa based video eh. Parang ang nangyayari, mukha mo na yung pinapanood eh, wala sa ayos. Talagang mukha ko ang mapapanood nyo dito kasi po, channel ko po ito. Mukha ko talaga mapapanood nyo. Kasi yung nire-reaction kong video ay yun lang ang pagbabasihan ng pag-uusapan natin. 'Di ba? Now, yung may mga nakikita kasi kayo nagre-react na malaki yung video, 'di ba? Kasi sa GMA hindi pinapayagan 'yun. Kaya nga maraming siguro bago lang si Sir, no. Hindi niya alam na ganito talaga ako mag-react. Bibigyan kita ng example. Ito nga katulad nito, no. Yung mga content ko, ito nga binlock ako eh. Ito KMJS din to. Anong nangyari dito? Ganito kasi kalaki. Just imagine, hindi ko na binuo yung video, pero block pa rin ako. Ayan visibility block. May copyright kasi. 'Di ba? Kaya para mahanapan ko na loophole yung copyright na yon, ganyan ang ginagawa kong format. Sana maintindihan nyo. Hindi lang naman dahil gusto ko lang eh. May dahilan po. Bakit ba hindi ko bubuuin yung screen kung pwede namang reakan, 'di ba? Anyway, mga kababayan ko, so ito. Dito tayo sa Halloween special. Sa Manika naman to, sumpa ng Manika. So panoorin natin to, yung video na to. Kaya tiis-tiis lang na ganito. Ang importante kasi dito yung sinasabi ko eh. Kung gusto niyo mapanood ng buo to, ando naman siya sa channel ng GMA. Si Dina, kolektor ng mahigit 1,000 vintage dolls. Pero ang ikinagugulat niya, ilang beses nang isinauli ng mga buyer ang ilan sa mga manikang ibinenta niya. Dahil pagdating daw sa kanila, ang laruan, tila sila naman daw ang nilalaro. Sino bang hindi nakakakilala kay Annabelle, ang manika sa Amerika na sinasabing sinapian ng Annabelle masamang doll. espiritu? Kaya kinailangan pang ikulong sa isang binendisyonang lalagyan. Sa Bocaue, Bulacan, naabutan Uy, malapit lang Bukawi. 'Di ba? Dadaanan lang ako May Kawayan, Marilao, then Bukawi na. Valenzuela kasi ako eh. naming may ginagawang eskaparate ang mag-live-in partner na ito. Para siguradong tumibay yung pagdikit ng glass. Katulad daw ni Annabelle, ang kanilang manika di umano pinamamahayan ng masamang nilalang. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above, so like a diamond in the sky. Twinkle, little star. Manggugulat yan. Kala ko manggugulat eh. Parang bodega na ang bahay na ito sa Bulacan sa dami ng mga gamit at tambak. At dito, may isang kwarto kung saan ang nakatira hindi tao, kundi libo-libong mga manika. Koleksyon ito ng OFW sa Japan na Nakakatakot naman talaga yan
si Dina. Lalo na yung mga ganyan, no? Year 2012, kasi nagkaroon po ako ng Japan surplus dati sa Davao City. Nakakuha ako ng maraming dolls, may mga porcelain doll, tapos eto mga biscuit dolls. Eto Takot doll no? yung nakangiti. Year 1880 pa po siya. Spoiled nga raw ni Dina ang kanyang mga manika. Para hindi po sila mag-moist or mag-mold. Wow. Tinuturing ko po Very yung mga cool. doll ko na parang tao din, sinusuklayan, binibihisan. Nilalagyan ko po sila ng hair serum para mag-maintain po yung curl nila at shine. I believe Akala ko pabango. na lahat ng dolls has a soul. Pinaprotektahan po ako ng some of the dolls in here. Dahil parami na rin ang parami ang kanyang koleksyon, taong 2019, nagsimula ng mag-buy and sell ng manika si Dina. Tuwing nabenta ko po sila, parang nalulungkot po ako. Nagwi-wish ako na sana maibalik sa akin. Isa sa kanyang mga naging customer, si Macy. Nagustuhan ko po doon kasi kakaiba po yung itsura niya, tapos yung damit niya po. Parang killer doll, no? Kulay orange po yung buhok niya. Ang manikang ginamit sa pagsasadula ay mga actual na manika ni Dina na di umano may sapit. May nararamdaman na po akong kakaiba. Sleep paralysis na naman to. Gusto ko pong dumilat, pero hindi ko po mamulat po talaga yung mata ko. Naka-eye to eye contact eh, no? Nakadagan sa akin na sobrang Yan, mga signs and symptoms ng sleep paralysis, nakadagan. Hindi maigalaw ang katawan. May nakikitang mga shadow figure sa paligid. bigat po. Forward na lang natin ha, doon sa mismong ano. Kasi ako Kay Dina, ang manika muling ibinenta ni Dina. Pero ang nakapagtataka, paulit-ulit itong isinauli ng mga bumili sa kanya. Iririgalo sana yun sa pamangkin, yung pangatlong nakabili. Grabe naman yun. Bibili pa ng ireregalo sa pamangkin yung nakakatakot pa. Meron naman sa Toy Kingdom na ano eh. Kaya lang yung pamangkin, nagkasakit tapos namatay po. Aww. Parang nawo-worried ako baka may mangyaring masama sa bibigyan ko ng doll na yun. Pero hindi lang daw ito ang manikang ibinalik kay Dina. Taong 2022, ang kapatid ni Dina na si Jesus natipuhan ng isang manika ni Dina. Ireregalo raw ito ni Jesus sa asawa niyang si Divina. May nangungusap yung tingin niya eh. Parang may sinasabi na, sige na, kunin mo na ako. Mahilig din kasi yung misis ko na manika. Pinahingi ko yan sa kapatid ko. Unang tingin ko lang po sa kanya. Iba po yung pakiramdam ko, ma'am, na parang hinihigop niya po ako. Actually, pag gustong-gusto mo talaga yung isang bagay. Halimbawa, ako collector kasi, kaya medyo relate ako. Pag collector ka kasi, tapos may gusto kang makuha na ganyan. Iba kasi yung fulfillment eh. Yung, di ba, yung iba naman, ang hobby naman, mga motor. Yung iba naman, kotse pag big time, di ba? Iba kasi yung fulfillment sa ganun eh. Dahil hindi sila nabiyayaan ng anak, sa manika raw ibinuhos ni na Divina at Jesus ang kanilang pagmamahal. Ang kanilang baby doll na kulot ang buhok at nasa 2 talampakan ng laki, pinangalanan nilang Baby Sapphire. Parang feel ko po na may baby ako. Pero hindi nagtagal ang kanilang kasiyahan na palitan ng kilabot. Tulog na tulog po kaming mag-asawa.
Jesus, nasasaktan ako. Nagulat ako. Akala ko sino yung kayakap ko. Manika? Hinipa ko po Tinapon. siya. Napunta po siya sa may pintuan. Simula po nung nangyari na yun, hindi na po ako natulog. Binalik na namin po yun kay Dina. Sa kabila nito, Pero lahat ng ano kasi, lahat ng may pangyayaring ganun, laging galing sa pagkakatulog eh. 'Di ba? Kaya minsan iniisip ko na hindi kaya sleep paralysis lang. na raw nagulat si Dina, lalo't maging siya raw mismo may mga makapanindig balahibong karanasan sa kanyang koleksyon. Lumaki po ako na may mga manika po talaga kasi yung magulang ko po nasa abroad. Yun po yung laging pinapasalubong sa akin na laruan. Parang hindi po ako mabubuhay nang wala akong doll. Ang pinakapaborito raw ni Dina sa kanyang mga manika. Doon na tayo sa mismong ano ha, mismong forward ko lang. Kasi punong-puno na ito ng ano eh, ng Nakatingin sa mga kwentuhan eh. Yung pagdating na lang ni si Sir J. Costura yata yung ano nito eh. Ito. Doon na lang tayo sa mga evidence. Babagsak na lang. Pag dumadaan talaga ako, parang nakatitigla sila sa akin. At ang mga kababalaghan, minsan pa raw na i-record ng CCTV. Yan, si. Pakinggang mabuti, parang may boses ng bata na tila kumakanta ng nursery rhyme kahit na nung mga oras na yon, wala naman silang kasamang bata. Kung akong tatanungin, ano eh, parang tunog siya ng laruan eh. Yung parang, ano ng bata, parang yung nabibili na yun pinipindot. Di ba may ganun ang baby? Now, kung paano, siguro, ang paranormal doon, kung paano yun napatunog. Pero, ano eh, ang palabas kasi, bata na umaano, pero, Kung may battery operated man ako na doll, mga nakalagay po sila sa storage box dito sa labas. Habang nagsushoot ang aming team sa shop ni Dina, laking gulat nila nang biglang Tumunog. Wala akong ginawa. Ano yung tumutulog? Musical. Wala akong ginawa. alin banda? may tumunog na musical figurine. Sa dami kasi ng laruan yan, hindi na alam kung alin dyan yung... Na nasa tapat ni na Baby Sapphire at Dahlia. Talagang ano eh, involve yung manika eh, no? Kahit na wala naman to. operate o So ito daw yung bandang dito yung tumutunog sa may... Ito. Kasi pwede naman... kailangan makita muna natin kung paano siya natitrigger eh. Let's say halimbawa, pwede kasing, malay mo, motion activated. Eh, merong mga tao dun sa paligid. 'Di ba? Or, alam niyo yung, dati may laruan ako dati na solar eh. Na pagka nakakasense siya ng ilaw, tutunog siya. Eh, weirdo yung ibig sabihin. Pero kailangan malaman mo paano ba siya nag-ooperate. 'Di ba? Ngayon lang ba nangyari yan? Yan ang mga iisipin nating factor muna eh. allow sa anumang mga nakadisplay doong gamit o manika. Kanin mo? Ito po. Yan, titingnan nila kung ano. Ito po. Bigla lang siyang tumunog nung pagdampot ko kay Jennifer po. Kaya nagulat ako tumunog eh, ang layo ko eh. Paano siya napapagalaw? Hindi po yan aandar kung hindi niyo po sususiin. Kapansin ka, Jennifer.
Kahit na walang intervention ng tao, maaari itong tumunog ng randomly. Maaaring ito ay dahilan ng kanyang physical malfunctioning or yung mga vibration sa paligid nito. Hindi, ang theory ko dyan, sometimes yung mga wind-up toys, talagang ipipilit na hindi paranormal eh. Hindi, sometimes, no, nagkaroon na rin ako laruan na ganyan eh. Kaya lang, yung sa akin, yun, naglalakad yun na something eh, na pagka, alam niyo yung mga wind-up toys, na pagka ginano umaandar, sometimes kasi nag-stack up yun eh. Then randomly, sa di malaman dahilan, biglang maglulus uli. 'Di ba? Baka ganun yung nangyari nung sa kanya kasi wind up toys yun eh. Na wind up siya, then nabigyan ng chance halimbawa na vibrate siya, na loosen up, biglang or pwede, since napanood natin mukhang Minagic, pwede kasi naging skeptic ako nung yung sa Manila Film Center eh. Alam mo yun, para magkaroon ng flavor yung nila, yung segment nila. Well, lahat naman yun ay possibilities. Hindi ko naman sinasabing ganun yung nangyari, pero pwede. Diba? Yun lang ang ibig ko sabihin dun. Pero kung meron man daw pinakasutil sa koleksyon ni Dina, walang iba kundi ang manikang ito. Tinawag niyang no name. Protective daw ito pagdating kay Dina. Grabe naman kayo. Parang kasalanan ko pa ngayon. Talagang binabasa niya yung text eh, no? Kasalanan ko pa. May naging kaalitan ako sa online, nagalit siya sa post ko. Sa sobrang galit ko po dun sa taong yun, nakapagsalita po ako ng hindi maganda. May araw din kayo. Nasabi ko yung words na yon sa loob ng room kung saan nandun yung mga manika. Confirmation bias na lang ito. Naghahanap ka na lang ng reason. Siguro na-disgrasya siguro yung pinagsabihan niya. Pinapalabas niya ako yung may mali eh. May araw din to. Ganyan yung sinabi? Pinakita talaga doon? Medyo ko naman nun? Dinagdag na lang yun. Hindi naman yun yung kinuwento nung nung nagkataon lang daw. Tama yung kwento ni ate. Talagang KMJS na to. Minsan, Sobrang galit ko po dun sa taong yun, nakapagsalita po ako ng hindi maganda. May araw din kayo. Nasabi ko yung words na yon sa loob ng room kung saan nandun yung mga manika. Tanyo to. diba? Nasabi niya lang yun sa loob ng room kung saan nandun yung mga manika. Pero itong reenactment nila, pinalalabas na pinakita niya dun sa... Pinapalabas niya ako yung may mali eh. May araw din to. DS. Sinasakal daw siya ng doll. Tapos tinanong ko siya, which doll? Kasi napakarami ko pong doll. Ayun, pinicturean ko before at sinend ko sa kanya. At binilugan niya yung doll. Naniniwala po ako na pinagganti ako ng manika. Asan yung conversation? Kaaway mo, may message ka ng ganun. Yes, sorry ha. Mali mo, totoo naman, kaya lang something na, parang, alam mo na, asan yung conversation? Pakita sana. Kasi sometimes pag istorya na ganun, hindi na... Para mag-imbestiga sa misteryong nakabalot sa mga manika ni Dina, bumisita ang paranormal psychic na si Jay Costura. si Sir Jay Costura. Minabuti ng aming team na hindi ipaalam kay Jay kung aling mga manika ang nagpapamalas ng kababalaghan sa mga minsang bumili nito. Matutukoy kaya ni Jay ang mga manika ni Dina na parang may sariling buhay? Medyo kinikilabutan ako, no? So, may mga possessed dolls akong nararamdaman dito.
meron ako narinig din dito na Eric. Ang banda. Yung energy ng dal na to is tinuturo niya ako dito. Siyempre, kanina pa nakatayo yan dyan eh. Yan yung pinaka-prominent dyan eh. Kahit ako din naman, pupunta ako dyan. Yan ang unang ituturo ko. Dito na Eric. May tinuturo siya kasing iba. Tapos ang nangyayari, ito yung pinaka-prominent na dal na nakaharap dyan. Yung energy ng dal na to is tinuturo niya ako dito. Sa dinami-rami ng mga manika na naririto, Valid. ang isa sa mga unang nakakuha agad ng atensyon ni Jay, ang manikang si No Name. Siya ang pinaka-playful, no? Ayaw na ng pinaglaruan siya. Siya yung gusto maglalaro sa mga nakapalibot sa kanya. Ilang saglit pa, tila may kumanti raw kay Jay. Parang may kumalmot sa likod ko. Dito sa banda na ito. Nakinalmot Namumula siya. na. Apo, medyo mapula po. Okay. May nag-scratch ng back ko. So, ibig sabihin, harmful to nung nananakat to. Si Jay may naramdaman din daw kakaiba sa isa pang manika, si Baby Sapphire. Maligalig siya. This one, malakas to. Hindi, ito tinuro na yan eh. Feeling ko eh. Hindi naman pinakita sa video na on the spot na tinuro niya. Kumbaga, ang nangyari niya, ito anong mararamdaman mo dito? Diba? Tinatawag na bossy type or yung hindi siya nagpapalamang. Medyo mabigat sa pakiramdam kasi may mga possessed dolls po dito. Pag mga ganyan po kasing energy, madam, is evil spirit or yung tinatawag na demonic energy, no? Since nung nasa kwarto siya, lagi akong nagkakaroon ng nightmare na minasakir isang pamilya. Yan, kinold reading na. Nagkwento na yung kliyente. Kasi ang taas ng chances po na ang may old na magmamayari niyan is maaring nangyari sa kanya. Kaya nga, kinuwento na nung ang taas pa ng chances ha. Hindi pa siya sure. Sa lahat nga po, ito yung pinaka-leader nila. Siyempre, kinuwento na sa'yo. Ito, as much as possible po kasi kailangan na siya ma-sealed na wala nang ibang hahawak dito kasi mari po siya mag-create nga ng fear or curse. Sa kanya talaga ate, no, sa nafe-feel ko sa kanya, entity na siya. It's evil na siya talaga siya. It's, maano yun siya, bad spirit na yun siya. Siya ang most of the energy na nagko-command. Siya yung alpha. Alpha Mga daw, manika, alpha. ginawa para maging salamin ng tao. Maganda, tahimik, perpekto. Pero ang totoo sa bawat yakap natin sa kanila, isinasalin din natin ang ating kalungkutan, ang ating mga lihim, ang ating mga takot. At minsan ang takot na yon nagiging daan para ang mga manika gawing kasangkapan ng mga nilalang mula sa kadiliman. Sorry, No Name. Pasok muna kita dito sa glass. Kasi para hindi ka mag-invade dito sa area ko. Pero di ba dapat sunugin? Or may proper way of disposal yan eh. Kasi kung i-display mo lang ng ganyan, if ever man na totoo yan, maaring yung mga susunod na magmamayari, let's say tumanda na si ate, may magmamana niyan, di ba? Maaring maisalin lang na maisalin, di ba pwede wakasan na agad yan, yung mga ganyan? Medyo cinematic din yung yung datingan eh. Abi ko namang gugulat eh. Ayun na yan. Wala na
Hindi, totoo naman, no? Sa occultismo kasi, yung mga dolls kasi, pwede naman talagang maposes yan. Di umano, no? Sa occultismo. Pero sometimes, no, kung logical lang iisipin natin, nasa pag-iisip pa rin natin eh. Hindi lang sa dolls, no? Kahit anong bagay, let's say halimbawa, meron isang aparador dito na nabili ko na second hand. Pag iniisip ko na, oy, galing ano yan, second hand yan, may nagmay-ari na yan. Siyempre, maglalaro yung imagination ko, no, na ito dahil second hand ito, baka yung dating may-ari nito ay patay na. Tapos yung aparador pa, may ano pa, may salamin pa, ano, nasaksihan ng salamin na yan, kung ano man nangyari. Alam mo yon, magbubuo ka sa isipan mo ng mga dapat mong ikatakot. Katulad yung mga manika na yan, di ba? Pwede kasing ang mangyari na dahil feeling mo luma na yan, katulad nung sinabi niya kanina, may napanaginipan siya na parang pinatay na buong pamilya, di ba? Parang pinanindigan niya na yon. Yun na kasi yung tatanim sa isip mo eh. The more na iniisip mo negative yan, the more na magkakaroon nga ng buhay yan on its own. Yun yung tinatawag na egregor eh. Kay Sir Ed ko natutunan yung egregor na yun eh. Egregor. Ang meaning ng egregor kasi, ito yan no, non-physical collective thought thought, form or psychic entity that arises from the shared beliefs, emotions, and intentions of a group of people. Bagay, group of people naman to. Kasi ang egregor kasi, the more na, halimbawa ito, no, yung manika na yung haunted. Kahit wala naman tayong proof, no, sabihin ko sa'yo, itong Jollibee dal na to, haunted to. May isi-share ko sa yon. Ikaw, maniniwala ka na haunted ito. Every time na lang na may nanonood sa akin, nakikita itong dal na to na, ayan daw yung haunted na ano, na sinasabi ni Bungo, yung haunted Jollibee dal. 'Di ba? Dahil marami na nag-iisip ng negative tungkol sa dal na to, magkakaroon na siya ng ano ng buhay on its own. 'Di ba? Ayan no, an individual with a powerful idea can start to form an egregor by thinking about it with a certain form and intent. 'Di ba? Hanggang sa magkakaroon na siya ng life on its own na andiyan na yung magkakaroon na ng experience na, nakikita ko na yung Jollibee na yan, ano, naglalakad sa gabi. 'Di ba? I hope you get my point. Kasi, although na paranormal pa rin naman yung egregor, pero nanggaling siya sa wala eh. Na dinevelop lang ng isip ng tao. Usually, ganun, ano. Pero katulad ng sinabi ko, hindi ko naman inaalis yung case na talagang merong sapi. Pagdating kasi sa occultism, meron talagang ganun eh. May, hindi lang manika eh, kahit object eh. Nagkakaroon din ng sapi. Anyway, yan lang ang pag-uusapan natin ngayong gabi. Magandang gabi sa inyo lahat. Bye.